beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. Diyan na reading tayo, Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa sinuman, kayo lang. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. By November, handi yung sitwasyon na siguro mas more ka magiging more on patient, ganyan. O kaya na handi yung sitwasyon mo na magkakaroon ka ng enlightenment sa mga bagay-bagay. Handi din yung, yan, magkakaroon ng spiritual development. Siguro sa sarili mo to, when it comes to your spiritual, mas more ka magiging more on positive, kahit na minsan nada-downfall ka, pero you always more on think of positive, maaaring ganon, or andun yung may mga bagay na iintindihin mo, or maiintindihan mo, o kinakailangan intindihin. Tingnan pa rin natin. Temporary situation, yun na nga. Ibig sabihin, may mga temporary situation na pwedeng maganap sa November. Pwedeng may mga mainis sa'yo, pwedeng mainis ka, pwedeng mga conflict, maliit man yan, or anumang bad or good man yan, may mga temporary sitwasyon. Kaya handito na si understanding. Kung ano may mga temporary sitwasyon, lalo na pag, kasi kung titignan mo to, di ba, dark siya. Ibig sabihin, pwede siyang negative. You need to understand. Siyempre, na handito rin si Moon, ibig sabihin, is may mga bagay na pwede ka magpupuyat, or maybe or night shift, o kaya naman may mga bagay ka na iisipin sa gabi, ganyan, no? O kaya naman, palagi ka magigising sa alas 3 ng umaga, ganyan, ng yonaka, yan, pwede ka magising mga ganon, no? May mga bagay din na sinasabi dito, no? You need to awareness. Iba sa awareness, mga kinakain, iniinom, ganyan, aware ka sa paligid mo, mga ganyan. You need to be aware. Mag-trust ka sa intuition mo dito, Slowly but surely getting ahead. May mga bagay na nagiging mabagal sa'yo, or mabagal talaga yung takbo, yung pagpasok, pag-process, o mga ganyan sitwasyon, no? Ibig sabihin, temporary lang yon, no? Ibig sabihin, temporary lang yun kasi may mga bagay na kailangan mong maintindihan. May mga bagay na kailangan mong matutunan. May mga bagay na kailangan, kumbaga din yung inaano ka niya na mas maging malakas ka sa mga darating na panahon. Kumbaga siyempre, hindi yung wag kang magmamadali din sa mga bagay kasi pwedeng temporary na ikasama mo yun. Mag-trust ka sa intuition mo, pag-isipan mo, maigi yung mga bagay-bagay, slowly but surely. Kinakailangan, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kung ano may nabanggit ko doon. You should accept valid criticism. Ito na yon, di ba? Valid criticism, temporary na pwede may, sabi ko sa'yo, there's a dark place, dark situation. May mga criticism na magaganap, or may mga tao magkikriticize sa'yo. Kaya, temporary lang yon, pero you need to be patient. You need to be aware. Kailangan mo maintindihan. Kailangan mo intindihin ano yung pinaguhugutan niya. Habaan mo yung PC mo. No? Pag-isipan mo maigi, lahat ang sasabihin mo. Kasi pag hindi mo pinag-isipan yun, pwedeng boom, kayong dalawa. No? Kasi kung titignan mo ito di sa fire. Hindi naman to ice cream, fire yan . Yun. Kailangan ganon, no? May mga tao na magiging ganon sa'yo. Or maybe ikaw ito. Pay attention to your finances. Temporary na nagiging mabagal ang iyong finances. Temporary lang yan. Pero, magkakaroon na ng unti-unting kasaganaan. Pero, syempre, yung iba sa inyo na kung hindi kayo organized na tao, is magiging masyadong mabagal talaga yan. Kaya sinasabi rin dito na kailangan mong maintindihan at kailangan mong magkaroon ng enlightenment, na kailangan mong mag-pay attention sa pera mo. You need to save money, magkaroon ka ng mga new strategy, paano magiging malago ang pera mo, paano ka makakaipon, ganyan. Kahit paunti-unti, ibig sabihin.
paunti-unti man yan, kahit paunti-unti na nag-iipon ka, pag nagtagal yan, makakaipon ka rin ng malaki, di ba? Pag naipon yon. And involvement with the law. Iba sa inyo, maaring involved kayo sa law. Pwede may mga justice, pwede sa annulment, pwede sa property, pwede for something. And also, sa iba sa inyo, when it comes to Gabriel, andito rin yung sitwasyon na may mga bagay na kailangan mo ng aksyonan. Pay attention to your money. Ano pa? Pay attention to, kasi andito si Cap, ibig sabihin, kailangan mo mag-pay attention din sa iyong emotions, sa iyong mga kinakain at iniinom. Itama yung mga mali. Ibig sabihin, kailangan mong mag-enlighten doon. No? Kung may mga bagay na kailangan i-fix, health issue man yan, pera man yan, relasyon man yan, kung ano man yan, ito na yung kinakailangan mo na gamitin si Torch. Torch. Bulol si ate. Tatandaan mo palagi. Huwag kang maging too much emotions, yung mga overthinking, ilusyon ng ilusyon, ganyan. Okay lang mag-ilusyon, pero kailangan mo rin mag-action. Pero hindi naman yung sinasabi mo madaliin mo. Tsaka lahat ng bagay hindi minamadali. Lahat ng bagay is kailangan tinitimbang. Ibig sabihin, di ba? Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Scorpio. Kung energy mo this is, you're moving forward actually. Actually, yung arte ni ate. Ang arte ko talaga. Moving forward ka. Kung maganahan dito ka sa sitwasyon mo na magiging balanse ka. Siguro nga, mas more ka magiging idealism. Mas more kang magtatrust sa intuition mo dito. May mga bagay na a-actionan mo. May mga bagay na i-move forward mo. Ganyan. May mga bagay na pagpapasyahan mo dito. Also, dito rin yung sitwasyon na mas more ka magiging matatag or matibay ang loob by this November sa nakita ko sa mga pangarap mo sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. And then also, siguro hindi naman, kasi lahat kayo to. It's more siya, harmony. Yun na nakikita ko sa iyo. Magiging busy siguro yung iba or maraming kayong gagawin mga task or multi-priorities by this November, maaring ganun. Baka busy-busyhan lang. May mga magkakaroon ng mga bagong plano sa iba sa inyo. May mga kakausapin. Ako nakikita sa iyo. May mga bagay na sinasabi dito na na kinakailangan mo na daw pag-heal. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Something need to heal. Baka ito, handito si Cups eh. Kung ano man yan. May offer na darating sa'yo. Pwedeng you will receive something by this November. May marireceive ka raw. Or may mag-offer. Receive or offer. Ikaw ang mag-offer or ikaw ang magbibigay, parang gano'n. Or vice versa. Ikaw ang makaka-receive o may tao mag-offer sa'yo. Parang gano'n. Ako nakita. May nakikita ako gano'n sa'yo. November. O baka itong pagpasok bago matapos to October, baka dumating na siya sa'yo. Mangyari na yun. Tika natin. Iba-iba kasi kayo na pwedeng iba is nauna, pwedeng iba is mangyayari pa lang sa mga susunod na araw, pwedeng ganyan. Hindi kayo pwedeng sabay-sabay na mangyari yun. Pwedeng sa iba isa ibang paraan. Ganun. Parating. Sakit ng ulo. Alam mo, sakit ng ulo ko, grabe. Minom na nga ako ng sakit sa ulo. Parating. May business kayo? Andito na naman siya, oh. May business kayo. So, iba dito may business. Ang bagal nga, no? Ang bagal ng yun. Bagal ng pasok. Iba sa inyo, ang bagal ng pasok ng pera. Sobra. Parating, andito kasi sitwasyon mo na yan. Tulad sabi ko sa'yo, illusion. Tsaka overthinking. Yun na nakikita ko sa'yo. And then also, yun nga, maaring problema ka rin sa pera or if you have a business, maaring nandun yung niisip mo, magsasuccess ba to? Bakit ganun? Matumal, ganyan.
Maaari iba sa inyo is may mga bagay kayo na malilito, ganyan. May mga bagay kayo na pwede kayong malito. Pwede rin na kasi may mga isipin kayo, feeling emotions sa nakikita ko dito. May mga bagay na magaganap. May hihingi sa'yo ng tulong. Or may tao na ano ba 'to? Baliktad. May hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang magbibigay ng tulong o ikaw ang hihingi ng tulong. Baliktad. Vice versa. Basta vice versa, may pagtulong ako nakikita. Yun na lang kasi nalilito ako, eh. May pagtulong. Either ikaw ang tutulong or may tao na hihingi sa'yo ng tulong. May pagtulong ako nakikita sa'yo. And then also, ang nakikita ko rin is losing something valuable sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. We have the 5 of Wands. Or sa iba naman, may tao na mag-open. May tao na mag-open up sa'yo. Either ikaw ang mag-open up or siya yung mag-open up. Pwedeng kakausapin ka lang niya related to a money. Marami kasi klaseng related. Pwedeng sa business mo. Pwedeng sa kasama mo sa trabaho. Ganyan. Yan, magkakaroon ng open up related to a money situation. Or pwedeng yung kasama mo mag-open sa'yo. Yun ang nakita ko sa'yo. Sa iba naman sa inyo ay feeling burden or may pagnanakaw. Sa iba sa inyo, kung hindi yan pagnanakaw, ano yan, mahuhulugan kayo o mawawalan kayo ng mga gamit. Pwedeng mahalagang gamit, ganyan. Pwedeng cellphone, pwedeng wallet, pera, pwedeng something na importante sa inyo, mahuhulugan kayo. Yun na nakita ko. Pwede rin ma-misplace. Okay lang yung ma-misplace no? Pero wag lang yung manakawan, tapos mahulog, tapos hindi mo pa na-found. Magiging kayo pagdating sa pera. Pwede rin ako may mga nangutang sa'yo. Diba? Or may magkungutang sa'yo. Hindi ka mababayaran. Pwedeng ganun. Mag-save kayo ng money, hindi ko nakakita yung magkaroon kayo ng strategy. Tingnan natin. Dapat iwasan. Ang dami naman. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, isa yun yung mapanghinaan ng loob. Ganyan. Yung malungkot ka. Iwasan mo yun. Iwasan mo siguro yung mas focusing to stress, anxiety, worry. Yan, may mga bagay na nadidelay kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo, ano to? Patagalog nito. Iwasan mo, tulad, di ba, dito si Tortoise, iwasan mo ipabigla-bigla ng pagsasalita na hindi mo naiisip o pinag-iisipang mabuti. Isa yun sa'yo. Isa sa'yo yun. Maingot talaga ni ate yun. Bisa naiinis ako sa sarili ko. Isa yun sa'yo na medyo, ano ka kasi, alam mo yun yung, maaaring iba sa inyo, high blood kayo. Maaaring iba sa inyo, ha. Kumbaga siguro may mga time kayo na hindi nyo na pag-iisipan, pwedeng ganun. No? Yun na pag-iingat. Kaya nga dito si Tortoise, eh. Diba? Kasi pwede yun na ikasama mo. Kumbaga, calm ka lang muna. Pag naka-calm ka na, gusto na pag-isip mo na, siya, magsalita. Diba? Kasi andito rin sikap. Diba? And then also, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Huwag ka nalang maging patulera. Kasi nasa sa'yo, basta para sa'yo, alam mo, sino ka. Alam mo, ano yung katotohanan. Kung if ever na may mga ganang sitwasyon na mangyari ang mangyayap sa'yo, ha? Iwasan mo, syempre yung hindi mo pag-isipan at pag-aralan yung mga bagay-bagay. Yan, yung hindi mo gamitin yung mga new idea mo. Iwasan mo yung magpa-control, mga taong manipulative, mga tao na nangangako na hindi naman marunong tumupad sa pangako, overthinking, sa nakikita ko rin dito. Iwasan mo yung
ma-overwhelm sa mga bagay-bagay. Ma-overwhelm ka sa mga information na makikita mo, mababasa mo, malalaman mo, mga gano'n. Halimbawa, ano ba yung mga overwhelming situation? Halimbawa, nagtitingin ako ng ano tawag dito? ng mga murang ano, 'di ba? Na halimbawa, ay, puro mura naman 'to, wow, ang mura. Tapos lagay sa cart mo, na-overwhelm ka. Naku po, ikinilik mo. Tapos pagtingin mo pala, sa ibang store, mababa pala 'yun. Nabudol ka, 'di ba? Nawala yung pera mo. Nanakawan ka nga, o 'di ba? Yung mga gano'ng sitwasyon. Example ko lang 'yun, ha, para maraming klaseng overwhelming. Puwedeng puwedeng sa sarili mo, "Uy, ang pogi-pogi mo naman, ang ganda-ganda mo naman." Kahit na alam mo sa sarili mo na itong tao na 'to sinungaling 'to. Binobola ko 'tong hayop na 'to. May mga gano'ng sitwasyon. Huwag kang masyadong ma-overwhelm. Ano mo lang, balance lang. May mga sitwasyon na kailangan balansehin. Kaya hindi si Tortoise tsaka dito si Cable tsaka si Caps, 'di ba? 'Yun. May mga very overwhelming ka in something, information or tao man 'yan or sa mga ino-order mo man 'yan or kung ano man yung sitwasyon mo. Puwede sa kasama sa trabaho, puwede sa karelasyon, 'di ba? Tingnan natin. Labis sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, syempre. Tingnan natin ang iyong love. November po. Okay. Sa iba dito, kapatid to. Sa iba dito, kapatid or kasama sa trabaho. Yung nakikita ko. Sa iba sa iyo, karelasyon. Okay. When it comes sa love, ang nakikita sa'yo dito, may tao nakakausap sa'yo. Or may taong kukonek. May taong kukonek sa'yo. Kakausapin ka niya eh. Related siya sa money. Ganyan. Related siya sa money or related siya sa pagsusuporta. Ganyan. Pwedeng babae sa iba. Pwedeng babae to. Pwedeng magulang mo, kapatid mo, ganyan. Or pwedeng karelasyon mo, ganyan. Kung lalaki ka, edi babae. Pag babae ka, edi lalaki. Ganun. May mag-share ng problema sa'yo. Or maybe you share your problem. Or may sasabihin siya sa'yo, ganyan. May nakikita rin ako na sabi dito, there's a hardship situation na matatapos sa'yo. Kung may mga sakit kayo, or may sakit ka na mararamdaman, there's a healing situation. Halimbawa, nagkaroon ng mga ubo, sipon, lagnat, o masama yung pakaramdam, magkakaroon ka ng recovery. Or kung may sakit ka talaga, kung masakit mga buto-buto mo, masakit yung kasukasuan mo, ganyan. May mga pain situation, there's a recovery situation happen to your life. And also, isa nakikita ko dito is, mas more ka daw magiging aware sa mga bagay o sa sitwasyon o sa kang kanino man sa mga taong kukonek sa'yo. Ganyan, marami ka rin daw isipin eh. May reconciliation ako nakikita. Yan, ibig sabihin, may tao na na lumakas na yung loob niya at makipag-reconciliation na siya sa'yo, ibig sabihin. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo, pwedeng yung nakaaway mo, hindi mo nakasunduan, or pwedeng ikaw mismo, you heal yourself in a situation. Kumbaga tama na, tapos na yun, matagal na yun. Yan. Hindi ka na mababother doon, kumbaga naka-move on ka na, mga ganang sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. You're getting over the worst situation. There's a luck situation coming din sa'yo. Another message. Merong positivity na magaganap sa'yo by this November. And then also, improve ng finances meron sa iba. Ibig sabihin, kung medyo naging mabagal ngayon, mga nakaraang by November is, na siya, unti-unti siyang magkakaroon ng success. May support, ibig sabihin, may magbibigay ng support, payo, or ikaw ang bibigay nito.
money ni Scorpio. Ano ba yung money ni Scorpio? Ang gulo ng isip mo, Dang. Ang gulo ng isip mo. Ang dami kang iniisip na bagay-bagay. Ay, may devil. Okay, pagdating sa money mo. Oh, okay. Pagdating sa money mo is magkakaroon ka ng solusyon. Magkakaroon na ng solusyon by this November. Kumbaga is, or maybe handun yung sitwasyon na alam mo sa sarili mo paano mo solusyonan yung pera mo. Kasi there's a solution situation. Kumbaga, kung nagkaroon ka talaga ng struggle sa nakaraan at hindi talaga naging maganda, this time there's a solution making happen. Yun na nakikita ko sa'yo. Also, nandito rin may mga idea ka. Actually, magiging very creative ka when it comes sa pera mo. Sabihin, magkakaroon ka ng idea, paano palaguin yung pera mo, paano ganito, paano ganyan. Nandun ka sa point na yun. May mga sitwasyon ka na pwedeng a-actionan mo siya, didesisyonan mo pagdating sa pera, or hindi niya magkakaroon ka ng clarity to push forward or i-force yung isang bagay o yung may mga bagay na related to a money or idea creation na nagagawin mo by this November. Yan na nakikita ko sa'yo. No, may mga action ako nakikita or may mga itatama ka by this November para mas maging more maganda yung pera. Pero magiging maganda raw siya. Pero mag-ingat ka pa rin kasi nakikita ko yung tukso. No, may mga tukso pa rin. Tulad ng sabi ko kanina dito. Maaring matukso ka pa rin or ma-overwhelm ka tulad ng sabi ko sa iyo, di ba? May ingat lang din. Pero nasa sayo daw yung katotohanan. Paano mo solusyonan yung bagay. Either babaksak ka or pwedeng palalaguin mo. You know, yung the fact na yun. No? Tingnan natin ang advice. Scorpio. Wow, ang ganda. Diba? Ang ganda, oh. There's a rainbow after the rain. Oh, may angel ka pa. Oh, you are guided. See, you are guided eh. You are guided pero ang daming may ayaw sa'yo ah. Okay, so nakita ko sa'yo dito by November may mga kasiyahan na magaganap, syempre. Yan. Eh kasi nga, kaya pala kasi birthday mo pala. Yan. Happy birthday sa mga Scorpio pala. Happy birthday sa mga Scorpio. Belated. Happy birthday. In advance. Yan. Yan. May mga happy situation ka na manggaganap o mangyari sa mga Scorpio by this November. And then also may mga wish come true ka na makakamit. Malaki man o maliit yan. Pagkakaisa meron. There's an end of difficult na time ng buhay mo. Mag-e-end na yun. Yung mga difficult time. There's a peace situation. Andito na rin yung panibagong pagbubukas o panibagong saya na mararamdaman mo this dito? November. Maengot eh, no? May mga excitement situation ka mararamdaman also by this November. And ang nakikita ko rin dito talaga, andun yung it's more on medyo payapa naman. Payapa and more on patient and more on balance ang nakikita ko sa'yo dito. Meron akong tao na nakikita, there's an apology situation ako nakikita sa iyo. May marireceive ka talaga. May marireceive ka raw. Gift, money. Sana money. Okay na rin yun. At least malaman o mali siya. Yung marireceive mo, meron kang marireceive na pwedeng galing siya sa family mo or pwedeng galing siya sa isang tao na mas bata sa'yo. Pwedeng ganun. Yan. Either tulong ito or gift ha, or pera. Or, ikaw ang magbibigay nito sa kanya. Or, kung ikaw is mas bata, ibig sabihin mas matanda sa'yo. Diba? Kung ikaw mas matanda, ibig sabihin mas bata sa'yo. Ganyan. Kung sino man siya, pero may ganun akong nakikita sa'yo. And then also, ang advice sa'yo is, yun nga, be grounded. Be grounded.
Siyempre, malaki o maliit man yung natatanggap mong blessing, be grounded lang. Pasasalamat is needed. Always make balance, no? Magtiwala ka sa sarili mo, maging bilib ka sa sarili mo, umiwas ka sa mga taong salungat sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto, iwasan ang sobra-sobrang paggastos or hindi ma-out of balance ka, o yung mga taong hindi ka gusto o hindi nagkakasundo, ganyan. No? And syempre, magkaroon ka ng mga bagong plano sa buhay. Pero maganda yung card mo, Nagkaroon ka ng mga plano sa buhay. Iba sa inyo, parang hindi ko alam, nag-aaral ka ba? May pag-aaralan ka ba? May i-research ka ba? Merong sitwasyon na something pag-iisipan din. Ako nakita. May mga new idea kasi ako nakikita sa iyo, sa iba. Yan. Focus ka lang sa mga new plan, new idea, new interests. And be adventurous, syempre. Jump to your passion, ang sinasabi dito. Be active. Also, magiging active ka actually this November, no? May mga exciting plan. May outgoing situation din ako nakikita sa'yo. And then, medyo high yung energy mo, no? By this, siguro nga kasi, puro magagandang mangyayari sa'yo by this November. Yun na nakita. Kaya din yung high energy na nakukuha ko sa'yo. Kasi puro high yan, Ito rin high to. Arigato naman si God bless.